Sapat na supply ng longganisa at bagnet sa Ilocos Sur ngayong nalalapit na Pasko, tiniyak ng mga negosyante. Mula sa Vigan City, makibalita tayo live kay Ivy Hernando. Ivy, good morning! CJ, aminin na natin na bagaman may kamahalan ng crispy bagnet, hindi pa rin ito nawawala sa hapag ng mga Ilocano at ito pa rin ang nananatiling tatak ng Ilocos. Malaking dagok raw sa hog industry ang pagtama ng African swine fever at limitadong galaw noong nakaraang pandemya. Kaya labis ang tuwa ng mga longganisa at bagnet vendor sa muling pag-angat ng kanilang kita, lalo na ngayong dumarag sa muli ang mga turista. Depende no ado turista na maya ti lumako. Kasi di dati nga week na maya meti naglako. 480 pesos per kilo ang bagnet, habang 100 hanggang 120 pesos per dozen sa longganisa, depende sa size. 300 pesos per kilo naman ang benta sa sariwang karne ng baboy. Kanayon natin ma'am. Gumatapay lako. Para ano tatada ti bagnet mo dito? Pagsagpaw ko lang ti ko ma'am pabo. Wala raw problema sa supply ng baboy, lalo na ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Kung supply lang, pinag-uusapan sa ngayon, marami pang baboy dito sa Ilocos Sur. Sapat ang supply dahil marami raw ang hindi nakakabenta, dulot ng mga inilabas na executive order ng mga bayan bilang pag-iingat sa ASF. Sa ngayon, nasa 130 pesos ang per kilo ng live weight sa 2nd District, habang 140 hanggang 145 pesos per kilo sa 1st District. CJ, masusukat raw na oversupply ang baboy sa lalawigan ayon sa Hog Racer Association dahil marami nang nag-aangkat ng mga traders ng baboy dito sa lalawigan. Samantala kanina, binisita natin ang isang paggawaan ng bagnet. Sa mga curious kung bakit napakalutong ng bagnet, ito'y dahil ibababad pa sa tubig na mainit at asin para mapalambot ang karne. Sunod na proseso ay iluluto na ito. Ilulubog sa mantika ng 1 oras at 15 minuto. Hahanguin sa kamuling ilulubog sa mantika ng pangalawang beses. Dito mas nagiging malutong ang bagnet. Dahil sa prosesong ito, kayang tumagal ng 4 hanggang 5 araw ang lifespan ng bagnet nang hindi nilalagay sa ref. Pero syempre, mas matagal na naman kapag nilagay sa ref. Pagdating naman sa longganisa CJ, umaabot ng 3,000 dosena ang naproproduce tuwing December na kanila ring peak season. Kasama natin ngayon si Miss Jel Arce, ang isa sa mga gumagawa ng crispy bagnet dito sa Vigan City. Miss Jel, kamusta naman ang produksyon niyo pagsapit ng Kapaskuhan, itong peak season? Pag Pasko po, marami kaming mga orders, maraming turista, kaya marami kaming pinoproduce na bagnet. Nadodoble yung production namin kesa sa mga regular days. Kapag Semana Santa, Kapag Semana Santa naman, dinudumog tayo dito sa Vigan. Kaya natitriple yung production namin ng bagnet. nabanggit na 480 pesos per kilo. Kamusta yung presyo? May mga tumatawad ba? May tumatawad naman, pinapatawad naman namin. Tsaka may mga restaurant din na kaming sinusuplayan sa Manila po. At yan, syempre hindi mawawala ang pagtikim CJ. Titikman naman natin ang kanilang crispy bagnet na swak na partner sa ipon na bagoong na isang produkto din ng kawayan ni Ilocos Sur at kamatis. Tikman na natin. Crispy bagong luto. Balik sa'yo, CJ. Sarap naman na napagdesisyonan ko, wag muna ako mag-diet. Obis kung obis. Maraming salamat, Ivy Hernando.